Stranded with Mr. Billionaire. Warning, not suitable for young audiences. Read at your own risk. Napadpad si Gia sa yate ng bilyonaryong si Samir. Habang tumatakas siya sa tiyuhin na balak siyang ibenta sa isang mayamang DOM. Walang malay si Samir na sa gitna ng paglalayag niya'y isang estranghero ang bubulaga sa kanya sa kadiliman ng gabi. Paano pakikitunguhan ni Gia ang isang lalaking ubod nga ng yaman pero ubod din ng kagaspangan ng ugali sa mga babae? At paano makakamit ni Samir ang ninanais na katahimikan kung kasama niya ang babaeng liligalig sa kanya sa loob ng ilang araw? Chapter 1. Maingat na lumakad palayo si Gia mula sa kumpol ng mga lalaking nagiinuman sa isang malaking restaurant na malapit sa daungan ng mga yate sa Manila Bay. May 5 kababaihan siyang kasama kanina na umiinom rin at naghihintay sa mga nag-hire sa kanila bilang mga escort girls. Sa usapan ng mga ito ay sanay na ang mga babae sa ganoong gawain. Siya lang ang nag-iisang labag sa kalooban ang pagsama sa party ng isang politiko. Alam niyang wala siyang mahihitang tulong sa mga babaeng kasama niya kahit pa magmakaawa siya. Maingat niyang plinano ang pagtakas habang ang lahat ay abala sa pagsayaw at pag-inom. Gia! Narinig niyang tawag ni Mr. Agustin sa kanya. Hindi pa siya nakakalayo kaya tiyak niyang mahahabol pa siya nito. Kahit pa tumakbo siya ng mabilis, napilitan siyang tumayo mula sa pinagtataguang drum na nagsisilbing tapunan ng basura. Umihi lang ako, Mr. Agustin. Hindi ko kasi alam kung saan ng CR. Pagdadahilan niya na kunwari ay ibinababa ang paldang suot na hapit sa kanya. Nakita naman niyang napangisi ang matandang politiko pagkakita sa mga hita niya. May CR sa yate ko, tara doon at nang makapagpahinga ka. Yaya nito sa kanya, sabay hawak sa kanya sa baywang na hindi niya pinapalagan. Kailangan ulit niyang magpanggap na okay lang sa kanya ang ginagawa nito hanggat wala pa siyang nakikitang ibang plano ng pagtakas. At habang lumalakad sila palapit sa yate na tinutukoy nito ay umaahon ang kaba sa dibdib niya. Kapag nakasakay na sila sa yate, ay tiyak niyang isinuong niya ang sarili sa kapahamakan. Wala na siyang kawala. Gusto ko pang uminom, wika niya sa matanda para pigilan ito na dalhin siya sa yate. Ngunit mainit na ang kamay ni Mr. Agustin na nakapulupot sa katawan niya. At alam niyang iba na ang nararamdaman nito. Idinidikit na nito ang katawan sa kanya na gusto niyang manghilakbot. Sa yate na tayo uminom. Sulo natin ang mundo doon. Pabulong nitong wika saka inilapit pa ang labis sa pisngi niya habang ang isang kamay nito'y ipinasok sa loob ng blouse niya. Napapikit siya sa awang naramdaman sa sarili. Sa isip niya'y minumura niya ang tiyuhin na naglagay sa kanya sa ganitong kalagayan. Ibininta siya nito kay Mr. Agustin sa halagang 50,000. Ang nanay niya ay hindi tumututol at sumang-ayon pa dahil naghihirap lang daw silang lalo sa kanya
dahil pinilit pa niyang makapag-aral sa kolehiyo. Kung ang nanay niya lang naman, kaya niyang mapasunod na tatapusin niya ang pag-aaral dahil gusto niyang maging isang teacher. Pero nasusulan ng tiyuhin na kailangan niya nang magtrabaho para hindi na sila maghirap. Galing sila sa probinsya ng Quezon at ang bayo nila ay milya ang layo sa kabihasnan. Pagtatanim ang tanging ikinabubuhay nila na maswerte na kung kumita sila ng 200 sa isang araw dahil maliit lang naman ang lupa nila. Mahirap ang buhay nila doon, kaya pinangarap niyang makatapos sana ng pag-aaral para makaahon sa hirap. Pero tinapos na ng tiyuhin niya ang pangarap ni iyon matapos siyang ipagbili sa isang matandang politiko. Galit ang tiyuhin niya sa kanya dahil hindi na siya binalikan ng amang Amerikano. Matapos nitong umalis sa bansa noong nasa 8 taon pa lamang siya, na destino lang ang ama noon sa Pilipinas nang magtayo ang isang American company ng pabrika dito sa Pilipinas. Nakilala ito ng ina sa isang club na pinagtatrabahuan nito. Pinangakuan na iahon sa hirap at nagsama ang dalawa hanggang ipinanganak siya. Nasa 8 edad siya noon nung magsara ang kumpanyang pinapasukan ng ama, kaya't nawalan ito ng trabaho. Nagbalak itong bumalik sa Amerika at ipinangako na ipipetisyon sila pero hindi nangyari. Wala na ni kahit anong komunikasyon ang ina sa kanyang ama. Doon nagsimulang bumalik sa club ang ina hanggang sa tumigil ito. May 5 taon na rin ang nakalipas. Nawalan ng kita ang ina na naging dahilan ng pagkainit ng ulo ng tiyuhin sa kanya. Dahil sa kanya napupunta ang kita nila sa pagtatanim. Dalhan mo kami ng whiskey at tequila sa yate, wika ni Mr. Agustin sa umiikot na waiter sa party. Saka muling inakay siya palayo doon. Nang makarating sila sa yate ay pilit niyang inaaninag ang tubig sa karagatan. Madilim na dahil halos 11:00 na ng gabi at ang malayo na ang kinaraunan ng yate sa Pampang. Hindi siya marunong lumangoy at tiyak niyang malalim ang tubig sa parting iyon. Pero mas gusto pa niyang malunod na lang kaysa maghahasa ng lalaking tilhayok sa laman kung tingnan siya. Nakarinig siya ng tunog na makita at nakitang may nagpaandar sa isang yate. Mabilis siyang humawak sa parandelya at muling tinitigan ang tubig sa ibaba. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya. Kailangan niyang makalayo doon. Pero paano? Paghapit sa baywang niya ang nararamdaman ni Gia na pumutol sa plano niyang pagtakas. Pilit siyang kumakawala, pero buong pwersa din siyang niyayakap at hinahawakan sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Muli niyang tinanaw ang Pampang. Walang makakakita sa kanila dahil bukod sa malayo ang kinaroonan nila'y abala ang lahat sa pag-inom at pagsayaw. Naputol ang pagdama sa kanya ni Mr. Agustin nang umakyat ang waiter sa yate at ibinigay ang order nitong inumin. Hindi nakaligtas sa kanya ang inaabot ding tablita ng waiter sa matandang politiko bago nagbulungan pa ang dalawa. Lalo siyang kinabahan at halos gusto nang manghina ng tuhod niya.
Kailangan niyang magiging matatag. Kailangan niyang iligtas ang sarili. Nagtungo si Mr. Agustin sa mesa na nasa loob ng yatis, saka nagsalin ng alak sa 2 kupita. Sumunod siya dito at habang abala ito sa paghanda ng inumin ay nag-iisip pa rin siya ng plano. Nang inilagay nito ang tableta sa inumin ay napakunot ang noo niya. Ano ang tabletang yun? Relax, party drugs lang yun. Lahat ng kasama mong babae kanina ay nakainom na ng ganyan. Look at them, they're enjoying. Sagot nitong nakangisi. Gusto ko lang mawala ang hiya mo. Mag-i-enjoy ka nito pagkatapos. Mabilis siyang umiling para tumangging inumin kung ano man iyon. Kahit alak ay hindi niya tinikman kanina dahil mawawalan siya ng lakas para lumaban. Nanlisik naman ang mata ni Mr. Agustin sa pagtanggi niya. Maawa na kayo, paalisin niyo na lang ako dito. Gusto ko nang umuwi. Pakiusap niya. Nanginginig na ang katawan niya sa takot na pilit niyang pinaglalabanan. Binayaran na kita sa tiyuhin mo. Sagot naman ito. Alipin na kita at gagawin mo ang gusto ko. Inumin mo to. Tumakbo siya palabas para humingi ng tulong kahit alam niyang walang makakarinig sa kanya. Mabilis namang nahablot ni Mr. Agustin ang buhok niya at ibinuhos sa ulo niya ang alak na hawak, saka itinapon ang kupita ng kung saan. Pilit siyang hinahalikan pero pilit din niyang iniiwas ang mukha. Nandidiri siya sa lalaki at pilit inilalayo ang sarili. Hawak pa rin ni Mr. Agustin ang buhok niya at ang isang kamay ay pilit binubuksan ang butones ng blouse niya. Na makaipon ng lakas ay tinadyakan niya ang pagitan ng hita nito, dahilan para mamilipit ito sa sakit. Tumakbo siya palayo dito, pero nakita niyang nakatayo din ito kaagad. Wala nang panahon pa para mag-isip pa. Bago pa siya abutan, ay tumalon siya mula sa yate sa gulat ni Mr. Agustin. Panay ang kampay ng kamay at paa niya sa kung paanong paraan na lang para makalanghap siya ng hangin at hindi malunod. Ang pinakamalapit na yating natatanaw niya ay ang yating tumunog ang makina kanina. Halos ilang metro lang ang layo niyon na pilit niyang nilalangoy. Kung sino man ang nasa yating iyon ay baka mahingan niya ng tulong. Kaunti na lang at halos hawak niya na ang lubid na nakalaylay mula dito. Mabilis siyang kumapit nang maramdamang gumagalaw ang yate na palayo. Mula sa kinaroroonan niya ay natatanaw niya ang tila hagdan paakyat sa yate. Pero kapag bumitaw siya sa lubid, ay maiiwan siya sa gitna ng tubig at hindi niya kakayaning lumangoy pa pabalik sa pampang. Habang palayo naman ang yate ay nanginginig na siya sa lamig at nanghihina na dahil sa takot at kaba na kanina pa niya dala-dala. Bahala na, kailangan niyang makipagsapalaran. Tulong! Tulungan niyo ako! Malakas niyang sigaw nang wala siyang natatanaw na tao. Mula sa yate ay muli siyang sumigaw. Tumigil ng sandali ang makina ng yate kaya't hindi siya tumigil sa paghingi ng tulong. Gusto niya nang himatayin sa pagod at lamig ng tubig. Kaunti na lang ay bibitiw na siya sa lubid. Holy fuck!
Galit na mura ng lalaking nakakita sa kanya. Habang nakakapit siya sa lubid, Who are you and what are you doing there? sa pagkakasambit ng lalaki ay Inglesero ito at hindi niya alam kung nakakaintindi ito ng Tagalog. Madilim din ang anyo nito na may galit nang makita siya, imbis na mag-alala. Hindi niya alam kung mabuting tao ito o katulad lang din ni Mr. Agustin na hayok sa laman. Pero kailangan pa rin niyang subukan. I need help. Pakiusap niya sa nanginginig na tinig. Napahilamos sa muka ang lalaki saka inabot ang kamay niya para makaakyat siya. Are you a prostitute? Tanong nito nang mapaupo siya sa sahig ng yate. Nanginginig ang katawan niya sa lamig at nanlalabo ang paningin niya sa samot-saring emosyon. Bago pa siya makasagot ay nawalan na siya ng malay. Chapter 2. Mabilis na kinarga ni Samir ang babaeng nawalan ng malay at dinala sa silid sa yate. Basang-basa ang suot nito na nakabukas pa ang ilang butones ng blouse dahilan para pagkamalan niya ito isang babaeng bayaran. Well, she looked like a prostitute a while ago, wearing fitted garments and red lipstick to turn men on. Kahit ang buhok nito'y kulay brown na siyang madalas na kulay ng mga nagtatrabaho sa club. Madilim sa silid at hindi niya sinindihan ang ilaw para hindi siya mawala sa konsentrasyon. The woman needs to change her clothes to keep her away from catching pneumonia. Hindi niya alam kung bakit ito nawalan ng malay. Kumuha siya ng makapal na t-shirt at pajama sa kabinet at itinuyo muna ng tuwalya ang buhok nito. Napahugot siya ng hininga nang simulan itong hubarin. Holy fuck! Anyang muli sa sarili nang maramdaman ang malambot at makinis nitong balat. Hindi niya maitatangging nagiinit ang pakiramdam niya sa bawat bantay ng balat niya sa katawan nito. Kailangan niyang pananaigin ang matinong kaisipan. The woman is small and she looked like fragile. Tingin niya ay nasa 16 anyos pa lamang ito. But she has perfect full-grown breast that he can't help himself from touching. Nasa gitna sila ng karagatan at tanging ilaw sa labas ang nagsisilbing liwanag sa silid. She looked like a goddess lying in his bed. Mabilis niyang sinuotan ito ng hawak niyang t-shirt para hindi siya matukso pa. Nang alpalda naman nito ang hinubad niya, muli siyang napamura. Matapos niyang bihisan ang babae, ay nasigurong maayos ang paghinga. Nito'y lumabas siya sa yate at tinanaw ang kadiliman ng gabi. 1 taon na mula nang ginawa niyang hobby ang paglalayag mag-isa pagkatapos ng maraming trabaho sa opisina. Gusto niyang mapag-isa at malayo sa kaguluhan ng mundo. Siya si Samir Berman, half Indian, half Filipino. May-ari ang ama niya ng isang malaking lending company sa Pilipinas. Financing small and medium enterprises. 3 silang magkakapatid na may hawak sa iba't ibang departamento. Ang ama nilang si Benjamin Berman, ang CEO ng kumpanya at kumukontrol sa buhay nilang magkakapatid. Inubos niya ang laman ng beer in can na hawak saka itinapon sa sahig. Paanong may napuntang babae sa yate niya at ano ang gagawin niya dito? Hindi niya gustong bumalik pa sa Pampang dahil hindi na iyon halos matanaw at walang malay ang babae.
Hindi rin niya alam kung saan ito isusurrender. Bumalik siya sa silid para i-check kung nagkamalay na ang babae at nakita niyang nakaupo na ito sa gilid ng kama at yakap ang sarili. Nakahinga siya ng maluwag pero inis ang ipinalit sa dibdib. Inuon niya ang ilaw at takot ang nakita niya sa mga mata nito. Who the hell are you? Paggalit niyang tanong sa babae. Tinitigan lang siya nito, saka muling tumingin sa bintana na tila hindi siya narinig. Lalong uminit ang ulo niya sa pagbabaliwala nito sa kanya. Sumandal siya sa kabinet at mariin itong tinitigan. Don't play dumb with me. Kayang-kaya kitang ihagis sa dagat at hindi ka na makakanapan ng pamilya mo. Gia, mahina nitong sagot sa pumutol na sa ano pang sasabihin niya. Wala ka na bang mahanap na customer? Kaya't sinundan mo pa ako dito? Sarkastiko niyang tanong. Hindi maikakaila na maganda ito. Marami itong makukuhang customer. Kahit pa sa mga high-end clubs, ito magtatrabaho. Her face could be sold at 800,000 or more. Bukod pa sa perpektong hubog ng katawan nito. Hindi ako prostitute. Muling wika nito. Tumakas lang ako kay Mr. Agustin sa kabilang yate. Your problem is not my problem. Bukas na bukas din ay ilalapag kita sa lupang matatanaw ko. I will spend 1 week in an island and I want to be alone. Hindi ako magsasalita. Hindi ako manggugulo. Huwag mo lang akong ibalik doon. What? Hindi kita responsibilidad walang sumampa ka sa ko. Go back to your family. Ipinagbili na ako sa pamilya ko kay Mr. Agustin. Muli siyang napatitig dito at ito naman ang umiwas ng tingin. Napahilamos siya sa mukha dahil tila isinama pa siya nito sa problemang tinakasan. Ni hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo. Don't you know that I am also like Mr. Augustine? I pay women to have sex with me. Akala mo ba'y nailigtas mo na ang sarili mo sa kapahamakan? Dahil nakalipat ka ng ibang yate? Ngumisi siya para inisin ito. Pero sa halip ng mga alarma ay yumuko lang ito at itinukod ang baba sa tuhod. Bakit kailangan mong tumakas? Curious niyang tanong. Maliit bang magbayad si Mr. Agustin? Isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Kilala niya ang tinutukoy nitong Mr. Agustin. Isa itong congressman at ito ang may party sa isang yate kanina na dinaluhan din ng iba pang mayayamang politiko. Pero ano man ang isyu ng babaeng ito roon, ay wala na siyang pakialam. He needs his time alone. Gugulhin lang nito ang gusto niyang katahimikan. Tumalikod siya dito para lumabas ng silid, para mag-isip kung ano ang gagawin sa babaeng nasa yate niya. Pero agad din itong nagsalita. Pwede ako maging katulong mo? Kumunot ang noo niya sa suhestyon nito. Sigurado siyang hindi lang pagiging katulong ang kaya nitong gampanan. Kung bakit ang itsura nito kanina habang binibihisan niya ang rumirehistro sa isip niya ay hindi niya tiyak. He bedded countless women and they never bothered him after. Pero ito'y kanina pa naliligalig ang isip niya. Maraming katulong sa bahay ng tatay ko. I don't need a maid in my condo either.
Sagot niya bago tuluyang lumabas at iniwan ito. Nagtungo siya sa Manibela at naupo roon habang iniisip kung paano ito didispetsahin gayong nasa gitna sila ng karagatan. Marami naman siyang natatanaw na iba pang yati na nasa laot din, pero hindi naman niya magagawang ilipat doon ang babaeng nakasilid niya ngayon. Tila ba sa sulok ng damdamin niya ay gusto niya itong protektahan. Hindi na niya gustong magkaroon pa ng anumang ugnayan sa kahit kaninong babae. Tama na isang Kathleen sa buhay niya. Kathleen Vergara, isa itong estudyante na nakilala niya sa isang coffee shop. Habang hinihintay niya ang isang kasosyo sa negosyo. Kathleen was taking up business management, a scholar and a working student. Malaki ang paghanga niya sa mga babaeng iginagapang ang sarili sa pag-aaral. Makatapos lang. Sawa na siyang makakita ng babaeng tila tuko kung makakapit sa tatay niya noong bata pa sila. Mga social climber na isinisiksik ang sarili kahit may asawa na basta't may pera. Aaminin niyang likas na magandang lalaki ang tatay niya, lalo noong bata pa sila, at dumadagdag sa apil nito ang pagiging mapera. Marami itong naging karelasyon na sekretarya at ang iba'y mga estudyante sa kolehiyo na kumakapit sa patalim para makatapos. Doon naging magulo ang buhay nilang pamilya dahil naghiwalay ang mga magulang niya. Naiwan sila sa poder ng ama dahil pari-pariho silang nag-aaral magkakapatid. Nag-asawang muli ang ina na isa ring mayamang lalaki at ngayon ay nasa ibang bansa na nanirahan. Nagsimula silang magtrabaho sa kumpanya ng ama noong tumuntong sila ng 20 anyos. Nakita niya kung ilang babae na ang kumakapit sa ama nila dahil sa pera. His father is 55 years old but still attracting women until now. At isa ito si Kathleen sa hindi niya akalaing maakit din sa pera ng ama. He and Kathleen were going steady for 3 months when he found out her affair with his own father. Mabuti nang maaga pa ay nalaman mo na ang totoong pagkatao niya sa mayor. Katwiran pa ng ama nang kumprintahin niya ito. She's not worth your time. Dahil sinisilaw mo sila ng pera, pagalitin niyang katwiran. Kailan kayo titigil sa pambababae? We can't have a normal relationship with a woman because of you. You'll find someone worthy of your love, Samir. Just wait for that woman. Hindi si Kathleen Ian. I don't want you to waste your time with her. She's nothing but a gold digger bitch. Ganun lang kadali sa ama niya ang ginawa nito. Hindi nito alam kung gaano siya nasaktan dahil umasa siyang si Kathleen na ang babaeng hindi nasisilaw ng salapi. Aaminin niyang hindi siya galanting boyfriend, ni hindi siya sweet na tao dahil lumalaki silang laging nag-aaway ang mga magulang. Pero totoong minahal niya si Kathleen. Ito ang dahilan kaya tuluyan na siyang nawalan ng gana pang maghanap pa ng mamahalin. Mula nang maghihiwalay sila ni Kathleen, ay binili niya ang yating ito sa isang kaibigan na ibinigay sa kanya sa murang halaga. He couldn't afford a luxurious life because he wants to get out of his father's company. Iniipon niya ang perang sinasahod at ang kita ng shares niya sa kumpanya ng ama para sa simulang negosyo.
Hindi niya gustong makialam pa ang ama sa personal niyang buhay. Pinaandar niya ang makina at pinilit ituon ang atensyon sa karagatan. Bukas niya naiisipin kung ano ang gagawin sa babaeng sumampang pilit sa yate niya. Chapter 3. Madaling araw na pero wala pa ring maisip si Samir kung ano ang gagawin sa babae. Mula sa Manila Bay ay maglalayag siya patungong Zambales at doon mamalagi sa isla ng Herman Mayor. He had enough food for a week, pero dahil sumampa ang babaeng yun sa yate niya, ay hindi siya aabutin ng 1 linggo. At dahil wala ng paraan para maalis ang babae doon, ay tinanggap niya nang kasama niya ito ng ilang araw sa isla. Bumaba siya sa cabin at nakitang nakaupo na ulit ang babae na kanina'y nakatulog na. Pasikat na ang araw at nagsisimula nang pumasok ang kulay gintong sinag nito sa bintana ng cabin. Payapa na ang itsura ng babae na kagabi lang ay tila takot na takot pa. Iniwas niya ang mata dito at nagtungo sa maliit na kabinet sa gilid ng kama. "Good morning!" Bati nito sa kanya. Saglit niya itong nilingon. She was wearing his t-shirt and boxer shorts. Hindi naman nakabakat ang katawan nito sa suot. But she looked so sexy in her oversized t-shirt. Naglabas siya ng tipid na ngiti bago muling ibinaling ang tingin sa kabinet. "Tinatanggap mo na ba akong maging katulong mo?" Tanong nito sa kanya. Like I told you last night, I don't need a maid. Pagbalik natin sa Maynila, ay bahala ka na sa buhay mo. Wala akong kilala sa Maynila. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin, sa Quezon, dahil ibibinta lang akong muli ng tiyuhin ko. So, you're admitting you're a prostitute? Pagkaanilisan niya, maraming bar sa Maynila ang tatanggap sa'yo. Mabilis siyang lumabas ng cabin bago pa makasabgot muli ang babae. Napamura siya ng lihim. Balak niyang matulog muna bago ang maglangoy, pero paano niya gagawin yun kung may estrangherong babae sa kama niya? Muli siyang bumalik sa cabin at hinahanap ang supply ng pagkaing dala niya. More of those are canned goods and noodles and snacks. Na makita siya ng babae ay tumayo ito sa harap niya. "Ako nang magluluto." Pagpresenta nito, "Talagang pinanindigan mong maging katulong ko?" "Yun lang ang pwede kong gawin para makabawi." Sagot nito na pilit pinatatag ang boses. She was gaining her confidence. Wala siyang nagawa kundi ibigay dito ang dilatang dala. Lumabas siyang muli sa dik at pinuno ng hangin ang dibdib. Maliwanag na ang paligid pero parang malabo yata ang sitwasyon niya ngayon. Sa kaisipang cargo niya, ngayon ang babaeng sumampa sa yate niya. Inilapit niya sa pampang ang yate at bumaba sa tubig para ituloy ang balak na pagligo habang nagluluto ngayon ang katulong niya. Hinalungkat na ni Gia ang supot na nasa ilalim ng kabinet. 3 supot yun na mga pinamili marahil ng lalaki dahil may pangalan pa ng isang malaking grocery store ang mga supot. Kahit ang resibo nito ay nandun din. 30,000 mahigit. Halos umabot na sa ibinayad ni Mr. Agustin ang presyo ng mga iyon. Halos kapresyo na niya ang mga dilata.
Napabuntong hininga na lamang siya habang iniisip ang kalagayan niya ngayon. Binili siya ni Mr. Agustin sa halagang 50,000, pero ni 5 ay wala siyang pera. Paano niya bubuhayin ang sarili kung hindi na niya balak pang umuwi sa nanay niya? Binuksan niya ang sausage at ham at inabala ang sarili sa pagluluto. May bigas din doon at rice cooker. Bakasyon ang balak ng lalaki na kung saang dako ng Pilipinas ay hindi niya alam. Mula sa bintana ng cabin at nakita niyang sumampa ulit ang lalaki sa yate habang tumutulo ang tubig sa katawan nito. Napanganga siya sa kakisigan nito. Tila ito nabuhay muli sa isang magasin na lagi niyang nakikita sa bahay ng kaklasing si Michael. May parlor kasi ang mga gagulang nito, kaya't may magasin silang iniipon para sa mga customer sa parlor na naghihintay. Mabalahibo ang dibdib ng lalaki at matipuno ang katawan nito. Inihilamos nito ang kamay sa mukha at isinuklay sa buhok nitong alon-alon. Kumikislap ang butil ng tubig sa katawan nito na tila ito isang sex goddess. Hindi naman siya inosente para hindi malaman ang atraksyong dulot ng lalaki sa kanya. Nasa 1 taon na niya sa kolehiyo na kung hindi dahil sa kasakiman ng tiyuhin niya, kaya niyang tapusin ang pag-aaral at makahanap ng matinong trabaho. Napalingon ang lalaki sa gawin niya at alam niyang nakita siya nitong nakatingin na nakaawang pa ang mga labi. Agad siyang umiwas dahil sa pagkapahiya. Itinuon niya ang mata sa pinipritong ham na't malapit na yatang masunog. I'm hungry. Are you done? Muntik pa siyang mapakislot nang magsalita ang lalaki mula sa likod niya. Hindi niya ito magawang lingunin dahil nakahubad pa rin ito at walang pangitaas na damit. Mabuti na lang at mahabang short naman ang suot nito. Pero tiyak niyang kahit ang nasa pagitan ng mga hita niya ay matipuno. Luto na, sir. Hindi niya alam kung ano ang itatawag sa lalaki na tila laging galit ang tono. Naintindihan naman niya kung bakit dahil ginagambala niya ang katahimikan nito. Sa kabila ng pagpapakita nito ng kagaspangan sa pananalita at nakakadama siya ng kapanatagan sa piling nito na kung bakit ay hindi niya alam. Sa tingin niya ay kaya siya nitong protektahan sa lahat ng pagkakataon. Sa sagit nito marahan siyang tumango. Kung papasok siyang katulong nito'y dapat pa rin natawagan niya itong sir. Nakasandal ang lalaki sa gilid ng cabin habang pinagmamasdan siyang naghahanda sa maliit na misang nasa dulo ng silid. Kanina pa hindi mawala ang kaba sa kadibdib niya dahil sa pagkatitig ng lalaki. Nang matapos siyang maghain ay umupo ito sa hapagkainan at nagsimulang kumain. Siya rin ay walang kibo na sumalo sa lalaki dahil nagugutom na rin siya. Matapos hindi makakain na maayos kagabi sa party ni Mr. Agustin. Natapos silang kumain ay hindi nagsasalita ni minsan si Samir. Muli itong lumabas sa cabin at kung saan ito nagpunta ay hindi niya alam. Niligpit niya ang pinagkainan saka kinuha ang mga damit niya na hinubad ni Samir kagabi at pinalitan ng damit nito
nang mawalan siya ng malay. Namula ang pisngi niya nang maisip na nakita na nito ang hubad niyang katawan. Siguro kaya siya panatag na kasama ito. Ngayon dahil sa kabila ng lahat ay hindi siya nito pinagsamantalahan. Natapos na siya sa lahat ng gawain pero hindi pa bumabalik si Samir. Lumabas siya mula sa cabin saka tinanaw ang paligid. Mataas na ang sikat ng araw at matatayog na puno ang natatanaw niya sa may di kalayuan. Isang isla, maputi ang kulay ng buhangin at asul-berde ang kulay ng dagat. Napakagandang tanawin at napakatahimik. Hindi niya alam kung bakit dito napili ni Samir pumunta. Imbis na sa mga club katulad ng tiyuhin niyang mahilig makipag-inuman at magtibol ng babae. Sa may kalayuan ay may natatanaw siyang ilang naliligo. Gusto niyang itanong kung saang party ng Pilipinas pero hindi niya matanaw kung nasaan si Samir. Matindi na ang sikat ng araw at masakit na sa balat. Pumasok siya sa cabin at naghanap ng mababasa mula sa mga magazines na naroon. Wala naman siyang makitang ibang mababasa kundi FHM magazines na halos hubad na ang katawang nakaprint doon. Walang pinagkaiba ang katawan ng mga lalaki sa magazine sa katawan ni Samir. Hindi niya alam kung modelo din ito pero naaasiwa siyang basahin ang magazine dahil wala namang ibang mababasa doon kundi puro sa 6. Sa edad niyang 21 ay nakadalawang boyfriend na siya pero hindi siya pumayag na makipagtalik ni isa man sa kanila. Marami siyang pangarap sa kanilang mag-ina. Balak din niyang hanapin ang ama na bumalik sa Amerika at hindi na nagpapakita ulit. Kahit nasa liblib na lugar sila nakatira ay nakapanood siya ng mga teleserye at hindi naman siya inosente pagdating sa 6. Marami na rin sa mga kaklase niya ginagawa ang bagay na yun. Pero kahit anong hiling ni Rex sa kanya na makipagtalik ay hindi niya magawa. Dadabo pa lang ang kamay nito sa laylayan ng palda niya ay naiinis na siya. May nakita siyang calling card na nahulog sa sahig na agad niyang dinampot. Sa Mayor Berman, Vice President, isinilid niya ang calling card sa pouch na dala kasama ng lipstick at face powder na nakasukbit sa liig niya kagabi. Iyon lang ang tanging gamit niya dahil wala naman siyang balak bumalik sa apartil na pinagdadalhan sa kanya ng tiyuhin at baka masundan pa siya. Bakit mo pinakialaman ang mga gamit ko? Halos mapatalon pa siya sa pagkagulat nang magsalita si Samir mula sa likod niya. Napahawak siya na mahigpit sa FHM magazine na nasa ibabaw ng counter. Isang nakakalukong ngiti naman ang binigay ni Samir sa kanya. Binitawan niya ang magazine nang mapagtanto ang nasa isip nito. Nainip ako. Alam niyang namumula ang buong mukha niya sa pagkapahiya. Kumuha ng beer in can si Samir sa mini reef na nasa gilid niya at sa tingin niya ay sadya nitong idinikit ang katawan sa kanya. Isinandal nito ang isang siko sa countertop at tinunghay ang mukha sa kanya habang nilalagok ang beer. So, what interesting article have you read?
Ngayon ko palang bubuksan, pagdadahilan niya. Kinuha nito ang magasin at inilipat sa gitnang pahinga, saka muling inabot sa kanya. Kama Sutra, erotic and emotional fulfillment. Sigurado siyang tumaas lahat ng dugo niya sa ulo sa pagkapahiya dahil iba't ibang posisyon ng nagtatatalik ang nasa mga larawan. Kailangan mong pag-aralan yan kung gusto mong tumaas ang bayad sa iyo ni Mr. Agustin. Wika nito sa walang lingon-lingon na iniwan siya sa cabin. Chapter 4. Gustong habulin ni Gia ang lalaki na lumabas ng cabin at itinukod ang dalawang kamay sa barandelya sa gilid ng yate. Nakatalikod ito sa kanya at kita niya ang magandang hubog ng muscle nito sa braso. Nasa gitna ito ng sikat ng araw, pero hindi nito alintana ang init na dulot nito sa balat. Muli niyang pinasadahan ang hawak na magasin. Hindi niya magawang basahin iyon dahil puro naman tungkol sa pagtatalik. May asawa kaya si Samir? Wala itong singsing na suot. Wala ring bakas ng babae sa mga gamit niya na nasa yate. Kung binata pa ito'y baka may girlfriend naman. Gusto niyang makausap ang lalaki pero wala itong balak makipag-usap sa kanya ng matagal. Wala siyang nagawa kundi ang buklatin ang magasin na hawak at hanapin ang celebrity section. Itinaas niya ang paa sa kama at penting umupo. Wala rin naman siyang makakausap. Libangan niya na lang ang sarili. Pumasok si Summer sa cabin matapos maglibot sa isla at makipag-usap sa mga mangingisdang nasa paligid niyon. Sa dalas niyang maglayag, dito ay nakasalamuhan niya na ang ilang may-ari ng bangka na naghahatid ng mga turista sa kabilang bahagi ng isla. Sa likod kung saan nakadaong ang yate ay hindi na pinahihintulutan ang mga turista. Lihim siyang napamura na makitang tulog ang babaeng pinatuloy niya sa yate. Hindi lang basta tulog. Nakalitaw ang makinis nitong hita na halos kita na ang underwear nito dahil malaki ang boxer short na ipinasuot niya. Gusto niyang murahin ang sarili dahil sa pag-iinit ng pakiramdam. Why on earth this girl has to enter his yacht and disturb his peaceful life? Mula kagabing bihisan niya ito'y hindi na pinatahimik ang mga kalamnan niya. Kaninang idinikit niya ng kusa ang katawan para inisin ito nang madatan niyang hinalungkat nito ang gamit niya ay siya rin naman ang naaapektuhan. He wanted to grind his waist against the woman's butt. Nang harapin niya ito'y pula-pula ang mukha nito sa hiya. Gusto man niyang magtagal dahil masarap titigan ang mukha nitong maamo ay kailangan niyang umalis at lumusong sa tubig para alisin ang pag-iinit ng katawan. Ngayon ay mag-aalas 5 na. Ilang sandali pa ay lalamunin na naman ng dilim ang paligid. Pero hindi pa siya nakakatulog ng maayos mula kagabi. Iisa lang ang kama sa cabin at malabong gusto niyang makatabi ang babae. Hindi niya gustong mawala ang pagtitimpi. Tumuloy siya sa banyo at doon nagbanlaw at nagpalit ng damit. 24 oras na silang halos magkasama pero iniwasan na itong makausap ng matagal. She may have a face of an angel,
She brings danger too. Baka ang pakay naman sa kanya ay makawanan ng pera dahil maliit magbayad si Mr. Agustin. Paglabas niya sa banyo ay gising na ang babae at nag-aasikaso na sa kusina. Kumuha siyang muli ng beer sa ref at nilagok ng tuloy-tuloy. Gusto niyang antukin para hindi makapag-isip ng kung ano-ano. Anong gusto mong hapunan? Mamili ka na lang dyan, sagot niya nang hindi tumitingin sa babae. Saan ka galing kanina? Gusto niyang sabihin na hindi niya balak makipag-usap dito, pero hindi niya nagawang ibuka ang bibig. Wala ring silbi na daanin niya ito sa init ng ulo dahil makakasama niya ito ng ilang araw sa ayaw at sa gusto niya. Bahala ka na. I need to sleep properly but I want to be alone in my bed. Tumungo naman ito, sakay tinuloy ang ginagawa. Padapa siyang sumampas sa kama at ipinahinga ang katawan. Amoy ng BB powder ang anaamoy niya sa unan. A fresh scent. Ibinaon niya ang mukha sa unan para lalo itong maamoy hanggang sa lamunin siya ng antok. Lumabas si Gia sa deck at pinagmasdan ang kadiliman ng gabi. Gusto niyang umiyak sa pag-iisa. Noong isang linggo lang ay masaya siyang kasama pa ang mga kaibigan niya. Ngayon ay halos wala siyang makausap. Ang lalaking kasama niya ngayon ay nipilitan lang na isama siya sa paglalayag nito. Pero pagkatapos ay paano siya? Gusto niyang makausap ang ina at isigaw dito ang lahat ng sama ng loob niya. Pumayag ito sa suhestyon ng tiyuhin na sumama siya kay Mr. Agustin sa Maynila. Alam niyang lalo silang naghirap nang magpumilit siyang mag-aral sa kolehiyo. Pero para rin naman sa kanila ang lahat ng pagsisikap niya. Hindi lang naman sila ang nahihirapan. Ngayon ay wala siyang mapupuntahan. Malaki ang impluwensya ni Mr. Agustin at kaya siya nitong ipahanap. Kailangan niya ng makakapitan. Pero walang balak si Samir na tulungan siya kahit pagawin siyang katulong. Kailangang makagawa siya ng paraan para hindi siya nito idispatsa. Nagising si Samir na magaan ang pakiramdam. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog, pero alam niyang mahaba ang tinulog niya. Agad pumasok sa isip niya ang mukha ng babaeng kasama niya sa yate. Nang iikot niya ang mata sa silid, ay wala ito roon. Nang madaanan ng mata ang digital clock na nakasabit ay napahimalo siya sa mukha. 2:00 na ng madaling araw. Agad siyang bumangon at hinanap ang babae. Paglabas pa lang niya ng cabin ay natanong niya na itong nakaupo sa bench lounge chair na tila nagsasunbeating. Pero imbes na araw ay malamig na simoy ng hangin ang bumabalot sa katawan nito. Nakatakip ng tuwalya ang hita nito na marahil ay kinuha sa banyo para may magamit lang na pananggalang sa lamig sa hita nito dahil sa maiksing boxer short lang na suot. He cursed himself again. Kung naging friendly lang siya dito'y pwede naman sila matulog pareho sa kama ng magkatalikod. Hindi niya alam kung dapat niya itong gisingin para lumipat sa kama dahil hindi ito pwedeng matulog doon magdamag. Kung hindi ito sanay sa lamig ng panahon, doon sa madaling araw ay magkakasakit ito. Naisip niyang buhatin ito sa pag-asang hindi ito magising. Muli niyang pinagmasdan ang mukha nito na nailawan lang ng maliwanag na buwan.
Nang hindi ito nagising sa presensya, ay binuhat niya ang babae. Muling nanunumbalik ang pag-iinit ng katawan nang mahawakan niya ang makinis nitong balat at maamoy ang mabango nitong katawan. He hasn't been into sex lately after he and Catelyn broke up. Nagawa niyang ilayo ang sarili sa mga babae pansamantala. Pero ngayon ay gustong humilagpos ng pagtitimpi niya. Hindi siya santo. Nagulat ang babae na makitang buhat niya ito at magkalapit ang mukha nila. She wiggled and tried to release her body from his arms, but he held her tight to keep them away from losing balance. Mapilit na kumawala ang babae at nang nilapag niya ang katawan nito sa kama, ay napasama siya. Napasubsob siya sa dibdib nito habang ang kamay nito'y naipit sa pagitan ng mga hita niya. Nang balak nitong itaas ang kamay para ipanangga sa kanya. He lost his self-control. Mabilis niyang inilapit ang mukha dito at siniil ito ng mariing halik. She froze. Siya naman ay sinamantala ang kalituhan at inayos ang sarili para idagan sa katawan nito. Lumalim pa ang halik niya at ang kamay ay agad lumipat sa dibdib nito. Napaungol ito ng mahina na tila naging paanyaya sa kanya. Her lips were sweet. Hindi rin nito alam kung paano tutugon sa mga halik niya. And if this woman is a virgin, he doesn't want to indulge himself. Baka balakin pa siya nitong pikutin. Pero kahit anong pumasok sa isip niya ngayon, ay iba ang gusto ng kanyang katawan. Wala na siya sa sariling pag-iisip. Stop! Wika ng babae nang pasok niya ang kamay sa ilalim ng bra nito. Ang mga labi niya ay nasa liig nito at iniangat niya ang mukha pero patuloy sa pagdama sa dibdib. Nilalaro ang tutok niyo na nagbibigay ng kakaibang kiliti sa babae. She told him to stop, but her eyes were closed and enjoying the sensation that his hands brings. Ibinaba niya ang isang kamay sa pagitan ng hita nito at pinasok sa ilalim ng garter ng underwear. She tried to take his hands away, but he played hot clicks that made her moan instead of protest. Nakapikit pa rin ito at nakaawang ang mga labi. Inalis niya ang tingin sa mukha nito, saka inangkin ng bibig ang malusog nitong dibdib. She was whispering moans while his hands played inside her pussy. Alam niya kung paano paligayahin ang mga babae sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. The young woman was almost begging, but he wanted to taste all of her. Ibinaba niya ng tuluyan ang takip sa pagkababae at bumaba ang mga labi niya para patuloy itong paligayahin. Her moan became a soft cry. Nang hindi niya na matiis ang init ng katawan, ay pinagparty niya ang mga hita nito at umiibabaw. Muli niya itong siniil ng halik habang inaayos ang sarili para angkinin ito ng tuluyan. Tulad ng inaasahan niya, siya ang unang lalaking makakapasok sa katawan nito. Stop. I can't stop right now. Mabilis na tumaas ang mga kamay nito para itulak siya. He knew she was feeling the pain because he was big and rock hard while she was small and too tight. Bear the pain. It will go away after a while. Alo niya dito habang dandahan pa rin ipinipilit ipasok. No, I said stop. Nagpupunong braso na sila ng babae dahil sa pagpigil nito sa kanya. But he can't. Malapit na siyang makapasok. Isang matinding bayo ang ginawa niya para hindi na ito makatanggi pa. She screamed in pain, but he drove slowly until she could take him fully. Nakita niya ang mumunting kislap sa gilid ng mga mata nito na hindi niya ininda. I promised to give you delight after. Bulong niya dito bago sunod-sunod na bumayo
para abutin ang sukdulan. Hindi na kumikilos ang babae at tinanggap na lang ang lahat ng ginagawa niya. Pagkatapos niyang marating ang sukdulan, ay ibinagsak niya ang katawan sa kama. Tahimik lang ang babae pero alam niyang umiiyak pa rin ito. Chapter 5. Nagising si Gia na masakit ang buong katawan. Mataas ng sikat ng araw at kumakalam na rin ang tiyan niya sa gutom. Mula sa digital clock na nasa loob ng cabin ay nakita niyang alas 8 na ng umaga. Tulog pa ang lalaki sa tabi niya habang nakadapa ito at nakapatong ang braso sa baywang niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Hindi rin niya lubos maisip kung paano siya natangay kanina sa mga ginagawa ng lalaki sa katawan niya. Obviously, bukod sa parting nasaktan siya sa unang pagkapunit ng virginity niya, gusto niya ang mga ipinaramdam nito sa kanya. Hindi niya alam na may ganong sensasyong dulot ang kamay nito na gumagalugad sa pagkababae niya na hindi niya pa nararanasan kailanman. At ngayon ay hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaking bukod sa estranghero ay walang balak na makipag-usap sa kanya. Paanong ibinigay niya ang sarili ng ganun-ganun lang? Dahan-dahan niyang inalis ang braso ng lalaki sa baywang saka siya tumayo at tinungo ang banyo. Napapikit siya sa kahihiyan sa sarili na makita ang bakas ng mga halik ng lalaki sa liig at taas ng dibdib niya. Nagmadali siyang naligo saka nagbihis at naghahanap ng lulutuin para libangin ang sarili at iwasan ang pag-iisip. Wala na siyang magagawa kung hindi ang kumapit sa lalaki dahil nakuha na rin naman nito ang pagkababae niya. Pagbalik niya sa cabin ay gising na rin ang lalaki at kagagaling lang sa banyo. Basa pa ang buhok at ang tuwalya'y nakasukbit sa liig nito. Nakahanda na ang almusal, wika niya sa lalaki habang iniiwas niya ang tingin dito. Ibabalik na kita sa Maynila ngayon, wika ng lalaki sa formal na tono. Napakunot noo siya. Ano ba ang balak ng lalaking ito? Dispatch sign lang siya ng ganun-ganun lang? Saan mo ako ibabalik? Sa Pangpang kung saan ka sumakay sa yati ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi na ako pwedeng bumalik sa amin. Dahil ibininta na ako ng tiyuhin ko. Ibabalik lang ako noon kay Mr. Agustin. Look, you are not my responsibility. Kung pera ang kailangan mo, I will give you money and then you can go wherever you want. Gusto ko ng trabaho. Lakas loob niyang wika. Kung may-ari ito ng isang malaking kumpanya, pwede siyang mamasukan kahit taga-type lang ng kung anong dokumento dahil marunong naman siya. Maraming trabaho sa Maynila. Choose whatever you want. Ano bang bakanting posisyon ang meron sa pinapasukan mo? Tanong niya. Napakunot ito ng noo na alam niyang gusto na siyang itaboy. Pero hindi siya papayag. Kailangan niyang kumapit dito kahit pa ibigay niya muli ang sarili. Hindi na siya pwedeng bumalik pa sa Quezon. Tulad ng sinabi ko, pagbalik natin sa Maynila ay uuwi ka sa inyo. Kung hindi mo gustong umuwi, bahala ka kung saan mo gustong pumunta. Pagkatapos ng nangyari sa atin, wala ka bang konsensya? Pwede mo akong nakuha. Pwede kitang pikutin na pakasalan ako kapag nagkataon. Naging madilim ang anyo nito na lumapit sa kanya at itinaas ang baba niya sa marahas na paraan. You're not the first virgin woman I have bedded with, miss whoever you are.
At hindi mo ako mapipikat dahil lang ako ang nakana sa'yo. I can tell everyone that you are a prostitute. Una, ikaw ang sumampa sa yate ko. Pangalawa, ginusto mo ang nangyari kagabi. Huwag mong sabihin hindi ka nag-enjoy. Galit na wika nito bago inalabas ang nakakainsultong ngiti. Bakit ba kasi hindi ako pwedeng magtrabaho sa iyo? Giit niya. Napahilamos ito sa mukha sa kakulitan niya bago lumabas sa cabin at tinungo ang makina para paandarin iyon. Sumunod siya at tumayo lang sa may barandelya habang unti-unting umaandar ang yate paalis na sa isla. Bakit ba ang kulit mo? Tanong nito nang hindi pa rin siya umaalis sa pagkakatayo. Kailangan ko nga ng trabaho. Kahit ano, katulong, alalay, sekretarya, kailangan ko pawang lumuhod sa iyo at magmamakaawa. Sandali siyang tinitigan ni Samir bago ito tumingin muli sa karagatan na tila malalim ang iniisip. Wala pang 5 minuto nang tila pabagal ng pabagal ang takbo ng yate kaya napamura ito. Agad nitong kinuha ang telepono at may tinawagan. I can't be stranded in this island right now because I am with a stranger. Halos pagalit nitong wika na ikinataas ng kilay niya. Parang ito pa yata ang takot na takot sa presensya niya. Halos itapo naman ito ang telepono sa pasamuano ng yate matapos makipag-usap sa telepono. Anong problema? Lakas loob niyang tanong. We're stuck here. Lumakad ito papasok sa cabin samantalang siya'y nakatayo lang sa may railings at napabuntong hininga. Kung may sira ang makina ay hindi niya alam dahil mukhang wala namang balak ang lalaki na makipag-usap sa kanya. Pero nangangahulugan lang yun na matatagalan pa sila dito sa isla. Kumuha ng bear in can si Samir sa katinungga dahil sa pagkauhaw. Mainit din ang ulo niya dahil bukod sa kakulitan ng babae, hindi niya lubos maisip kung bakit naubusan ng fuel ang gamit niyang yate. It has been checked and maintained by Harley, a marine mechanic. Pero ngayon ay nasa Palawan din ito at naglalayag. May 2 araw siya para maghintay na kung wala ang babaeng kasama niya ngayon ay hindi naman niya puproblemahin. But he was with a beautiful brunette with whom he had sex with last night. A young virgin. At ngayon ay balak pa yata siyang pikutin o i-blackmail. Wala ka bang ibang maluluto dyan kung hindi puro dilata? Napatingin siya sa babae na komportable sa suot nitong t-shirt at boxer shorts niya. His groin has started to ache that he had to drink a glass of water to cool down. Ano bang balak ng babaeng to? Gusto mo ng ibang makakain? Tanong niya, saka nagpakawala ng sarkastikong ngiti. Jump out of this yacht and swim to that land over there. Tamang-tama, maraming taga rito ang magpapatuloy sa iyo kung wala ka ng balak umuwi sa bahay niyo. Hindi ba't bibigyan mo na ako ng trabaho? Nakangiti nitong tanong. Marunong akong magluto, maglaba, at maglinis ng bahay. Hindi ka nalugi sa akin. Magkano naman ang hihilingin mong sahod? Curious niyang tanong. Magkano ba ang sahod ng isang katulong? Wala akong idea dahil hindi pa naman ako namasukan dati. Hindi rin siya makasagot. 10,000 ang sinasahod ng mga katulong nila sa bahay at libre pa ang pagkain dahil stiin ang mga ito. 3 ang loyal nilang katulong na halos kinalakihan na nilang magkakapatid. Sa ngayon ay wala namang dahilan para magdagdag ng katulong
Dahil sa kanya-kanyang kondo, sila madalas umuwi ng mga kapatid. Pagdududwahan lang siya ng ama kung sakaling iuwi niya ito sa bahay ng mga magulang. 10,000. Sa halip ay sagot niya sa kung anong kadahilanan. Can you maintain a condo? Oo naman, mabilis naman nitong sagot na tila nasagot niya ang kahilingan nito. Pwede na akong mag-ipon nun para makabalik ako sa pag-aaral. Pwede ba akong kumuha ng ilang unit sa susunod ng semester? May 1 taong mahigit pa ko para matapos ang college. Ilang taon ka na ba? 21. Kaso, madalis ako mahinto sa pag-aaral. Kaya kailangan ko muna mag-ipon. She reminds him of Catelyn. Isa rin itong estudyante nung una silang nagkakilala. Catelyn now has finished college with the help of his father's money. Nakikipagbalikan ito ngayon sa kanya dahil maiba na ulit kinahuhumalingan ang ama. Pero tapos na ang pagkagusto niya sa dating kasintahan. You can't go out while you're in my house. Mamili ka kung mag-aral ka o magtratrabaho. Matigas niyang wika. Hindi pa rin niya lubosang kilala ang babae at hindi niya gustong magtiwala dito. Ni hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo. Okay, pagsang-ayon naman nito. Makapag-aral naman ako ulit kapag nakapag-ipon na ako. Marahan siyang tumango saka iniwas ang tingin sa mga mata nito. Lumabas siya sa cabin sa kalungmanghap ng sariwang hangin. Sa ibang pagkakataon ay natutulog lang siya sa kama ngayon o kaya'y nagsasawa sa paglangoy. Pero pagkatapos ng nangyari kagabi ay gusto na niyang umuwi. Nagdesisyon siyang lumangoy hanggang sa Pampang at makipag-usap sa mga lokal na naroon. Nagpahanap siya ng sariwang isda na mabibili dahil nagsasawa na ang bago niyang katulong sa mga dilata. Nagpakasawa rin siya sa paglangoy at ipinasya na sa hapon na bumalik sa yate dala ang nabiling mga isda. Naging kainip-inip sa kanya ang gabi dahil iniwasan niya ang madikit o mapalapit man lang sa babaeng kasama niya sa yate. Ang sabi ng mekanik ay baka sa isang araw pa ito makarating sa kinaroroonan niya. Wala siyang magawa kung hindi ang maghintay. Pero hindi na niya kahayaan ang sarili na matangay na naman sa tukso.